Praise the Lord! Amen. Hallelujah! Gusto kong basahin muli ang ating scripture for today. 1 Peter chapter 4, verse 10. Ganito ang kanyang pagkasabi, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Ikuha natin sa Tagalog mga kapatid para tayong lahat ay maintindihan natin at makuha natin yung mensahe. Sabi niya dito sa Tagalog, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. So, don't be selfish. Sabi niya doon. Amen? Ang ating tema ngayong hapon, rewards and serving God. Rewards and serving God. Ang ganda ng kanta natin kanina, sabi niya natin compares to the promise ng ating Panginoon. Amen? So are you still thinking if you will serve the Lord? Pinag-iisipan mo ba? Pastorami. Kung gusto mo lang mag-back out. Pinag-iisipan pa ba natin kung maglilingkod tayo kay Lord or saka na lang? Saka na lang o bukas na next Sunday na lang? Meron pong maiksing kwento tungkol sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po lingid sa atin yung mga nangangaral sa mga bus. Amen? May isang bus na namasada, may pumasok na isang matanda. Then nung nag-close na yung bus, umandar na, tumayo na rin yung itong matanda na ito na nag-open ng Bible niya. Ang sabi ng konduktor, oy matanda, bawal yung ginagawa mo. Sabi ng konduktor. Tapos sabay tulak niya sa matandang nagsasalita. Natumba siya sa may upuan at doon may kabataan, siguro yung nakatumupo doon. Sabi niya, tay, okay ka lang ba? Okay lang ako anak. Bakit po kasi matanda na kayo, nagsasalita pa kayo? Sabi nung kabataan. Nagpre-preach pa kayo ng salita ng Panginoon, matanda na kayo. Sabi nung kabataan. Sabi nung tatay, okay lang anak. Ngayon ko lang kasi nakilala ang Panginoon. Ngayong matanda na ako, ngayon ko lang nakilala ang Panginoon. Sabi nung tatay. So ngayon lang ako nag-uumpisa na magbigay o mag-share ng salita ng Panginoon kasi matanda na ako nung nakilala ko ang Panginoon. Kung bata-bata lang sana ako na nakilala ko ang Panginoon, sabi ng tatay, sana mas marami pa akong nagawa para sa ating Diyos. Pero matanda na ako. Pero hindi ko sasayangin ang mga pagkakataon na meron pa ako ang aking lakas, ang aking oras para i-share ang mga salita ng Panginoon. Amen? So tayo po, pinag-iisipan po ba natin? Pinag-iisipan pa ba natin? Bakit ganon mga kapatid? Kung bata ka, sabihin mo, bata pa naman ako eh. Meron pang pagkakataon next week, next year. Mahaba pa ang pagkakataon ko. Saka na lang pag matured na ako. Saka na lang pag natuto na ako. Kapag mas equipped na ako, doon ako mag-serve kay Lord. Kailan kaya yun, mga kapatid? Kailan kaya yun nung saka na lang? Pag matanda ka naman, ay Pastor Abe, yung tali surong ng titang buling na, ay, bakit dita, nasakit ni Gorgorong ko ng pumulaan. Amen? Ano ka talaga? Bata o matanda? Nung matanda tayo, ano tirason tayo? Nala nga mga nag-ino nga, tanang pudo. Nakaya ko. Amen?
Pero ang paglilingkod sa Panginoon, ang paglilingkod kay Lord, walang pinipiling God. Amen? Mapabata, mapamatanda. At hindi po natin alam kung kailan tayo tatawagin ng Lord. Either bata ka pa, or kabataan, or matanda ka na, katulad ni tatay, kung tinawag siya ng Panginoon, is matanda na siya. Pero sa panahon na tinawag tayo ng Panginoon sa iba't ibang paraan, yun po yung appointed time ni Lord sa'yo, na hindi ka na dapat tumatanggi, or hindi ka na dapat saka na lang. Eunice, saan ka na? Pag pinagbasa ka ng scripture, anak, sa linggo na lang si Eunice naman. Hindi na po ganun. We don't know kung darating pa yung linggo na yan. At kung ngayon, bata ka pa, tinuturuan ka na, grab the chance. Yun na yung pagkakataon mo na binibigay ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ngayong nakilala natin ang Panginoon, ano pong dapat natin gawin? Gamitin po natin ang ating lakas, ang ating kabataan, ang ating mga oras, ang bawat pagkakataon na pwede kang magamit ni Lord sa kanyang kaharian. Saan po ba yung kaharian ni Lord? Dito po sa atin, kung ginagawa po natin, pwede kang magamit sa iba't ibang paraan, katulad ng ating scripture ngayon, sa iba't ibang kaloob ng Diyos kayo. Gamitin mo, mga kapatid. Sa iba't ibang paraan na binigay sa'yo ng Panginoon na kaya mo, kaya binigay ng Panginoon yun dahil alam ng Diyos na kaya mo, na tinanggap mo, gamitin mo sa kanyang kaharian. Katulad ng sinabi niya na sa iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin niyo ang kakayang tinanggap ninyo sa ikabubuti ng lahat. Hindi lang para sa iyo. Isipin mo yung kapitbahay mo, yung kapamilya mo sa loob ng bahay. Amen. Sa ikabubuti ng lahat, hindi lang po para sa ating sarili. Pag nalaman natin yung salita ng Diyos, huwag po tayong madapot. Katulad ng kahapon sa anniversary, pag nakatanggap ka daw ng regalo, huwag mong itago. Amen? Open it and share to everyone. Amen? Ano nga po ba yung mga kaloob ng Diyos sa atin? Marami po, hindi lang po yung tumayo dito sa harapan para mag-preach. Hindi lamang po yung mga worship team ang mga kaloob ng Panginoon sa atin. Sa ating binasa, sa mga unang verse niya, meron pa doon na kaloob ng Diyos na pagtitimpi. Kaya ka malagpudpudot ni ulo, magdalagbang mo kasi si Kaite, Apa. Amen? Sabi niya, mapagtimpi or control. O, kaloob pala yun ng Panginoon. Amen? Sabi pa niya doon, malinaw ang pag-iisip. Sober-minded. Nabarkat ko makikwa ng unawan si Gay. Brother Freddy. Saan natin ang unawan? Prayerfully po, mapanalanginin. O. Magkakarakter mo ng katapsan. Kung kung lang mga awanti kwa tatayo, Lord, ka naman pagkatang ko si Siape. Magmahalan. Kaloob din ng Panginoon yun. Loving earnestly. Pagtanggap sa iyong kapatid, sa iyong bahay. May managkape. Ayawang kang pime. Gusto ka. Hospitable kung nanagay kapsat. Dahil ang sabi ng Panginoon, how can you serve God? Paano ba? By serving others. Amen? Doon na ipapakita yung pagsiserve mo sa Panginoon pag nag-serve ka sa kapwa mo tao. Hindi lang yung kapwa mo mananampalataya, kapatid. Kahit sa outside. I-reach out po natin yung mga kapatid sa labas.
Amen? Ang sabi pa niya doon sa 1 Peter, kung yun nga, kung ikaw nga ay mangangaral, okay? Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Kung ikaw ay preacher. Amen? Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo ang lakas ng kaloob ng Diyos upang lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kung maglingkod yung mga ginagawa natin dito sa church na hindi lang nagre-preach, kumakanta, yung mga iba't ibang klase ng ministry, yun po paglilingkod na sinasabi ng Panginoon. Kung ikaw ay tagapaglingkod, go! Eh, hindi ka nga makapag-preach eh. Diba? Marami tayong talent na binigay ng Diyos. Marami tayong mga ability, kakayahan. Gamitin mo yung abilidad na yan para sa kaharian ng Diyos. Not only preaching. Maraming pangangailangan ang kaharian ng Panginoon. Amen? Amen. Use our privilege. Man di privilege na kapatid mo. May ikaw tayo di privilege to serve the Lord. And whatever capacity that we can give. The small thing that you can do in the ministry for the Lord. Huwag mong isipin na ginagawa mo doon para kay sister, para kay Bishop, para sa akin. No. Isipin natin yun na ginagawa natin sa Panginoon. Ang sabi niya doon sa Colossians, chapter 3, verse 23, ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Huwag mong isipin, dahil kung isipin mo yung tao, ginagawa mo yung dahil para kay pastor, para kay bishop, dahil nakikita ni bishop, pero ang Panginoon nakikita niya yung puso. Mag-start ka sa kakayanan mo, anuman ito, at makikita ng Panginoon. Don't worry kung may Pablo sa buhay mo. Ano po ba yung Pablo? Si Pablo. Di po ba siya po yung persecutor noon ng mga believer, mga nakakahanap ng salita ng Panginoon? Ano kung sabi ni Pablo nung hindi pa siya nanampalataya? Niyan itagim born again da. Amen? Marami sa tabi-tabi natin, yung Pablo sa buhay natin, it's either kasama natin sa bahay or your kapitbahay mo ang nagsisilbing Pablo sa atin. Amen? But the same Pablo, nung nakita niya at naranasan niya, na-meet niya ang Panginoon, naging isa rin siyang mananampalataya. So malay mo, yung pagbalay mo nga, niya pa ka nagsamba, no? Pinararaming mo tibalay. One day, nakita niya yung paninilbihan mo sa Panginoon. Naisalakan mo at Ali Pablo, ikay, pagbalay mo. Amen? So, pakita natin, dun sa Pablo na yan sa buhay natin, na hindi tayo natitinag, anuman ang sabihin niya, para pagdating ng araw, yung Pablo na yan sa buhay mo ay kasama mo ng manampalataya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Na lahat sana ng unang Pablo sa buhay natin ay makasama na natin sa pangalawang Pablo, nakasama mong nananampalataya sa Panginoon at nandito kumupuri, umaawit at kasama natin sa paglilingkod. Amen? Marami akong natutunan sa mensahe kahapon na si Pablo nga, hindi lang pala siya isang mananampalataya, but in the past, isa siyang naging born again ka man, gusto kami. Pero nung personal, na-meet niya ang Panginoon, isa na siyang mananampalataya. Kaya pag po tayong maupay, ma-discourage, kung mayroon pa po tayong Pablo sa buhay natin or sa kapitbahay natin, ipakita natin na totoo yung paninilbihan natin sa Panginoon, totoo yung paggawa natin ng ating ministry,
Nang sa ganon, yung Pablo na yon ay maging Pablo na kasama mong malampalataya. Amen? Amen. Hallelujah. Sapagkat alalahanin natin, Panginoon, ay mga kapatid, kapag naglingkod ka sa Panginoon, ang sabi niya doon sa kanta, that promise niya ako, amen? Sabi niya dito, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyo, pinagkalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Amen? Meron lakiin tayo na gantimpala sa mga maglilingkod sa Panginoon. Kaya i-claim natin yung nating context sa promise that we have in Jesus. Amen? Dahil totoo ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Kaya wag po tayong ma-discourage. Ano po ang dapat nating sabihin ngayon? Just say yes, Lord. Send me, O God. Amen. Huwag na nating pag-isipan kung kailan ka magsaserve. Next Sunday, malay po natin next Sunday, wala na. Ngayon na, this is the right time. Yes, say, yes, Lord, I will serve you. The rewards is not important naman, though faithful ang Panginoon na ibigay ang rewards natin. Pero dapat, pagpatuloy natin ang naumpisahan natin mga kapatid, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa na paggamit sa kanyang kaharian. Kung ano man yung kaya nating ibigay, maglinis, magpunas ng upuan, gumawa ng malamig na inumin, that's a ministry. Amen. Maipag-drive mo yung mga magagandang pastora. That's the ministry. Pagtulong mo sa mga feeding program, yung mga ginagawa mo na kahit ang init-init, naghahatid ka ng mga tubig doon, upuan, that's the ministry. Huwag po nating maliitin yung mga nagagawa natin sa Panginoon. Yung mga sacrifice natin, mga music team, pag may mga gawain, mga pag-ayos ng mga gamit doon is not simple. Mahirap po yun. Pero purihin ang Panginoon. Ginagawa natin yun dahil mahal natin ang ministry, mahal natin ang Panginoon. Amen. Totoo, kulang tayo sa manpower. Tayo, pag nag-yes tayo sa Panginoon. God is always faithful in His promise. Mag-oo ka lang sa kanyang pagtawag sa iyo. Hallelujah. A simple yes is a big thing for God. Huwag ka nang mag-isip, kapatid. Sagutin mo na ang pagtawag sa iyo ng Panginoon. Ang pagdating niya ay nalalapit na. We grab all the chance to serve para gamitin yung mga kaloob niya sa atin na hindi lang nasasayang. Hallelujah. Malapit na ang araw ng kanyang pagbabalik. Use your gift. Share your gift. Kung ano man ang nasa iyo, share mo kaibigan, share mo kapatid. Hallelujah. Huwag ka nang mag-isip, kapatid. Yes, agad para sa Panginoon. Gamitin mo na yung pagkakataon. Huwag mong hintayin ay kayo handa ka. At saka ka manililihan sa aking Panginoon. Ngayong kakilala mo ang Panginoon. Gamitin mo na ang iyong
hapong ito, tayo ay challenge ng mensahe ng Panginoon. It's time na ibigay natin ng buong buo ang ating buhay sa Diyos. It's time na magpagamit tayo sa Panginoon. Meron po tayong kanya-kanyang gift na ibinigay ang Panginoon. As long as na magpapagamit tayo sa Diyos, then we will discover kung ano yung gift na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya sa hapong ito, mga kapatid, nawa ay tumugon tayo sa hamon, tumugon tayo sa panawagan, sa challenge ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mensahe na ipinaraan sa kanyang lingkod na kung saan magpagamit tayo para sa kapurihan ng ating Panginoon. Huwag na natin sabihin bukas na lang, huwag na natin sabihin sa susunod na lang. It's time para ikaw at ako ay magpagamit sa ating Diyos na buhay. Panginoon, sa hapon pong ito, maraming salamat sa inyong mensahe namin pong napakinggan. Salamat sa inyong lingkod na siya mong ginamit. Salamat, Panginoon, dahil mahal na mahal mo kami at patuloy mo kami pinakalalahanan at patuloy mo kami kina-challenge na kami ay magpagamit sa inyo. Dakilang Diyos, sa hapon pong ito, give us courage. Bigyan mo ng tapang ang bawat isa sa amin na tumugon sa iyong panawagan na magpagamit para sa iyong kapurihan, para sa iyong kalwalhatian mula sa hapong ito, dakilang Diyos. Marami pong salamat sa inyo pong lahat ng papuri. Pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi namin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.